ditong module. Oh, nasira ko. Nabaklas ko. Kasi tinitingnan ko yung loob. Lapitan natin. Yun, oh. Siya ay USB driver ng drone battery. Tingnan natin, ha. Ito yung kanyang cable. Yun, oh. Meron siyang dulo. Teka, itim ng kuko ko, ah. Sandali. Eto na ang kuko ko. Maputi na. Oh, teka. Saan yun? Ito yung kanya USB cable. Oh. 2 linya lang. Yun, oh. At yung housing niya, to. Yun, oh. So pag USB driver, 4 yung butas niya. 'Di ba? 4. Sa kabila 4 din. Ito yung lock niya. At yung kanyang board, ito. Yun, oh. Tingnan natin, nasan na ba yung battery? Ito yung binili kong battery, drone battery. Para dito sa USB charger. Magkasama yan ang binili ko. Oh. Iwala yung bayad. Magkaibang charge. Ito mga drone battery. Diba? Meron niyang amperahe. 500 mAh 25C. 25C yung discharge current niya. Diba? 3.7 volts. Yung wattage niya 1.85 watt-hour. So kung ang capacity niya ay 0.5 ampere o 500 milliampere, yun yung C. At yung 25 multiply by 25, so kalahati ng 25 is 12.5 ampere discharging current. Yan ang computation ng C rating ng battery. Meron din dito ayun, oh. Uy, 500 milliampere hour din, 25C. Merong medyo malaki. 1000 milliampere hour. 25C. Ba? Ito naman. Parang mabintog na. O dati na. Siya ay 350 milliampere hour. So mapapansin mo wala siyang C. 3.7 volts, 350 milliampere hour. So 1C lang ito. Then 1000 milliampere hour, 25C. Oh. Kung siya'y 1, di 25 ampere. Kasi 1 ampere yung capacity. O, yun lang yun. O, yun yung mga battery. Ngayon, tingnan natin yung board kung paano gumana. Paano siya mag-charge ng lithium. Ayan, o, nakaganyan yan. And then, ito, nakalagay dito. Naputol. And then, meron yan dito. Then lock. May lock yan dyan.
And then yung kanya USB. Anon. Tapos may cable dito. Oh, USB charger na. Tingnan natin yung board kung paano siya mag-charge. Kasi dito, ang laman lang niya, mga SMD resistor. Oh, may LED. At merong transistor. Transistor, resistor, tsaka LED lang laman niya. Pwede na siyang mag-charge ng ganitong battery? Talaga? Oh, really? Gano'ng katagal niya i-charge yan? Tsaka paano gumana yung sirkito? Ito na ang ating circuit diagram ng ating actual module. Ito yun, no? May mga resistor, LED, resistor, and then transistor. Ang gamit na transistor dito, yung 1AM transistor, NPN type. So, dalawang linya lang ginamit, yung power. At yung B+, B-, nakakonekta na yung cable. Naihinang ko na. So, dito B+, B-, dito na nakakonekta yung battery. Okay? Yan nakakonekta yun. Ngayon, nang matrace ko na yung connection, o yan. Ito na yung kinalabasang equivalent circuit diagram. Yung NPN transistor, meron nakakonektang LED, kulay red. Yan yung may ilaw. Pag naisaksak na yan sa USB, kasi USB ito. 5 volts. May ilaw yan. Kasi yung ating transistor, meron niyang voltage divider circuit. So, dito yung base to emitter voltage, mga 0.7 volts. Kaya siya umiilaw kasi meron na dito ang current. Triggering current to the base. Mag-switch yung transistor. At iilaw na rin yung LED. Dahil yung kuryente galing sa USB 5 volts. Dadaloy sa 470 ohms. And then sa LED, then ito mag-switch on as a close switch. Kasi ang function ng transistor as a switch, then to the ground. O on na yung LED. Okay. So, pag sinaksak mo sa 5 volts, umiilaw na agad yung LED dito. Charging LED. At ang voltage sa battery dito, yun yung charging voltage niya. Naabot na mga 4.3 volts. So, nagcha-charge siya sa battery 4.3 volts. Pero sa mga LiPo, dapat mga doon sa battery, ground battery, dapat mga 4.2. So, dito makikita mo meron resistor dito. Yan yung nag-establish ng voltage, charging voltage, tsaka current sense resistor. Nagse-separate siya between battery at saka supply, itong resistor nito. Sineseparate niya. So, nagcha-charge siya, charge lang ng charge, on, nag-o-on yung LED. Dapat ang voltage ng ating battery, drone battery, 4.2 volts. At ang charging current niya, kung ano yung capacity niya, yun yung pinaka-safe value. Pero dito, ng pag 5 volts ang supply mo, 4.3 volts, medyo mataas ng 0.1 volt, medyo hindi maganda yon. Kaya may gagawin tayo. Gagamitan natin ng adjustable power supply. Yan, yung pagsiset ng ng voltage, dapat sa 3 volts. Tapos kung magseset ka na ng current, kasi yun yung charging current natin. Kung ano yung voltage sa battery, at tulad nito, kita ba? Yun. 300.
milliampere. So yun dapat ang charging current. Pwede mo na i-short yan sa 3 volts. Pag short mo, ayun, 351 milliampere yan. So yan yung mababago yan pag in-adjust mo yung current dito. Yan oh. Yun, 350. Yan yung pagsiset ng current limit. Magiging constant current na yan. Yan yung magiging peak current sa charging. Pag tinanggal mo yan, makikita naman dyan yung voltahe, 3 volts. Ang kailangan natin, huwag mo isu-short yan, 5 volts. Gawin natin 5 volts. Diba ang kuryente niya nakaset na sa 350. Gawin natin 5 volts. Yan, mga at least 5 volts, 5.1 volts. Ngayon may ginawa akong adapter. Ito, para sa USB at sa ating kakabit na linya galing sa pasok sa supply. So, ikakabit muna natin ito. Tingnan natin wala siya nakakabit. Hmm. 5 volts. 5 volts siya. Ito yung ating USB. Lagay natin. Teka, mahirap mag-short. Ayun umilaw na sa 5 volts. Diba? So sa 5 volts, ano yung kanyang Ano yung kanyang hirap Lagyan natin ng yun. Ano yung kanyang voltage? Charging voltage. Diba doon sa circuit niya 4.3. Pero pag sinukat mo yan, kailangan eksakto yun. Gamitan mo ito, medyo accurate ito. Look. Gamitan natin. Look. Hindi kita. Ayan, nakikibo. Okay. Umilaw ba? Umilaw pa rin. Tingnan natin kung anong voltahe ng charging voltage papuntang battery. Sa plug. Kaset na siya sa DC voltage. Yan 4.4 ang taas 4.4. Ayun 4.4, 4.5. Hindi maganda sa lithium polymer na na battery sa mga ganito. Dapat mga 4.2. Pag i-adjust pa yan dito, gawin nating 4.7. 4 volts lang. 4.8. Yun. 4.2 na siya. Diba? 4.243. Ayun 4.24. Pwede na siya sa 4.88 volts. So, mas accurate yung plug magbigay ng voltage. So, 4.88 volts ang kanyang output para sa battery. Diba? Magta-charge sa battery dito. 4.2. Pag nilagay mo yan, ayun. Ayun ano na? Halos na siya full charge pa rin. Kaya hindi siya gumagalaw. 4.8 volts. 3 milliampere na lang ang kinacharge niyang current dito sa ating ginawang dito sa ating ginawa. Ayun
Hindi siya nag-iinit.